Yes, good morning guys. So video number 8 of 8. Isa lang kami ko. So number 8 na tayo. Video number 8. So etong video na to is tungkol lang sa kung ano yung kailangan yung gawin or dapat gawin kapag nagpe-prepare kayo sa brownout. So since may solar tayo, it's either nagtipid ka sa kuryente, ayaw mo na sa Meralco, or pala brownout sa lugar nyo, like every day nagba-brownout, then unsure ka kung kailan uli babalik, kaya ka nag-solar. So ngayon, prepare tayo kung paano mag-brownout. Ang pinaka-suggest ko, kung bigla-bigla nagba-brownout sa inyo nang hindi nyo alam, bili kayo ng gantong bulb, DC bulb. Di pala kita dito, eto. 12 volts DC siya, hindi na niya kailangan ng inverter. Ang kinaganda sa mga ganitong bulb kumpara sa normal na bulb na 220 gaya nito, ito is hindi na kailangan ng inverter. Pwede nyo na siyang idirekta sa battery or sa output ng inyong SCC. So kapag nakasaksak lang siya, umiilaw siya 24 hours, nakadirekta sa battery, walang problema. And kapag nag-brown out, namatay ang inverter nyo kung on-grid, or namatay lahat ng ilaw nyo, itong nag-iisang bumbilyang to is may ibang bukas since sa battery nyo lang siya nakakonekta. So kahit namatay lahat, biglang may matitirang isang ilaw pa rin sa isang side ng kwarto nyo, or nilagay nyo sa salas, andun lang siya, buhay pa rin siya. Or ako, gaya ko, meron akong ganitong ilaw sa 3 lugar sa bahay namin, salas, sa harap ng solar ko, and sa hagdan. Kasi yun yung 3 lugar kung saan pag may isang ilaw, kita agad yung halos lahat ng ibang parte ng bahay. Then, since may ilaw ako sa solar, madali kumikita ang aking inverter, mabubuksan to, at mabubuksan yung mga ventilador and other appliances. So, hindi maantala ng sobrang tagal ang pagka-brownout. So, ilaw ang isang pinamahalaga. So, kung pag nag-brownout, kailangan yung i-set up kung ano yung mga priority nyo, kailangan buksan. Number 1 ang ilaw. Especially pag gabi to, pag umaga, dead man tayo, may araw, buksan yung appliances, okay lang. Pero kapag gabi, kailangan yung i-manage ang inyong battery. So, yun yung mga battery, kailangan yung tingnan lagi. Number 1 is yung voltage. Ayan, voltage, 12.6. So, be conscious lang kayo kung ano yung depth of discharge ng inyong battery. Kapag lead acid kagaya ng akin, so lobat na siya at 12 volts kasi 50%. So pwede siya sumagal ng 11 pero at least 12. So 12.6, marami pa siyang laman. Nag-charge siya ng unti-unti since umaga na ngayon. Wala pa siyang watts. Then kailangan yung i-manage ngayon kung ano yung mga appliances na kailangan nyo buksan, especially kung sa province area kayo and wala kang idea kung kailan babalik ang ilaw, unlike sa Metro Manila na kapag nag-brown out 2 hours, 3 hours, ganoon lang. So pwede mong buksan ng matagal at maraming appliances nyo as long as kaya mong i-manage yung laman ng battery. So ang kinaganda ng mga ganitong bulb is DC siya, so hindi siya dadaan sa inverter. And ang inverter is, kung hindi nyo pa sure, gumakain din po siya ng another wattage. So, another consumption sa battery nyo na pwedeng ikaikli. Kung kailangan nyo ng inverter para sa mga 220 volts na bombilya kagaya nito, pwede kayong gumamit ng mas maliit na inverter. Pwede pa rin naman siya. Sample is kagaya nito. Ang consumption nito is 30 watts. Consumption nito is 10. So, triple. So kapag 10 hours so nakabukas, 10 watts is 10 hours 100. Ito is 10 hours 300. Kapag 20 hours 600. 20 hours nito is 200. So ang laki ng mawawala kung para lang magpailaw ng isang bombilya. And mas mawawala pa yung another watts nito kung 12 volts ang gamit nyo. Mas tatagal ang ilaw nyo sa bahay. And in terms of ventilador naman, merong mga ventilador na Eureka, mga stand fan na kumukonsumption ng 60 watts. Meron din naman tayong mga clip fan na mas maliit. Ang consumption nasa 15 watts lang siya. Mas tatagal po yun. Pwede nyo rin siyang gamitin dito, mas matagal. Pinakatipid po is yung DC na DC fan. Magandang example is yung kagaya nito. DC fan lang siya. Hindi niya kailangan ng inverter. May ventilador na kayo. Hindi po mismo ito, sample lang to. Portable fan. At least may ventilador pa rin kayo sa kalagitnaan ng brownout. And
Hindi nyo kailangang pigain yung laman ng battery para lang tumagal kasi nga unsure kayo kung kailan babalik ang kuryente. Pero kung may schedule mo siya like 2 hours lang, then may nakita ko isang vlogger din na nagsa-solar, binuksan niya lahat ng ilaw, siguro mo lahat ng ilaw sa bahay niya kasi buong kapitbahay niya brown out, siya lang ang may ilaw, binuksan niya lahat, nag-washing machine pa gabi. Alright, pwede niyang gawin yun kung kaya niyong i-manage ang battery, pero kung unsure kayo sa laman ng battery niyo at kailangan niyo pang i-manage or first time, then maganda maging conscious kayo sa laman ng battery. Nakalimutan ko pala sabihin, ang number 1 pala na kailangan nyong alamin is safety ng pamilya muna, siyempre bago ang inyong solar. Kapag okay ka na sa mga pamilya mo, nakita mo sila lahat, chill na kayo, then check nyo na yun ang solar nyo. And tatansya mo ngayon kung hanggang ilang oras kayong abutin ng natitirang battery based sa kung ano yung mga appliances na bubuksan nyo. So, let's say meron kang 500 usable watts and meron kang 5 watts na bombilya. So, that's up to 100 hours na ilaw. Kung idadagdag mo yung clip fan na 15 ang clip fan, then under 5 watts sa bombilya, so that's 20. Then, i-divide mo nga siya sa 500, so that's 100 something hours. So, kaya nyo kahit mga ilang araw na brown out, okay lang. Kung yun lang ang gagamitin nyo. Pero kung may ref kayo, another 150 watts, depende sa size ng ref nyo, then you need to make compute na ngayon sa inyong battery. So, paano nyo pa mas ma-extend ang laman ng inyong battery? So, sa mga bombilya, for example, meron kayong 7 watts gaya nito. Pwede nyong palitan ng ibang bombilya for the meantime, gaya nito 2.5. Mas mababang consumption niya, halos kalahati. So instead na 10 hours lang itatagal, extend pa siya up to 20 hours. Tama ba? From 10 hours to 20 hours since nangalahati yung consumption. Yun, ganun. And kung brown out naman, and depende sa structure ng bahay nyo, kunwari puti yung background, madali siyang liliwanag gamit ang malilit na bombilya. Pero kung black ang pader nyo, kailangan nyo mas malaking bombilya, which is dagdag consumption. So, sayang naman. Next is ang mga ventilador. Yung ibang ventilador is kailangan ng 220 volts and 60 na frequency. Kung meron kayong clip fan na mas mababa, pwede kang gumamit na ng ganito. Mas tatagal ang inyong battery. So, it's the matter of choices lang para ma-extend nyo lalo ang inyong battery. And also kapag brown out, make sure full charge ang inyong mga cellphone. So pag umaga at may araw pa, nag-brown out bigla, saksak nyo yung mga cellphone nyo para make sure na may charge kayo, makakontak kayo kung kani-kanino bago pa umabot ng gabi. Kasi pag gabi, wala ng araw, may hirapan na kayo mag-charge. Unless may wind turbine kayo. And sa mga gumagamit ng TV, kapag nag-brown out, pwede kayo mag-TV as long as kaya nyo i-manage yung battery. Pero pwede rin na mag-radyo. Kung ito yung mga calamity level na brownout, hindi yung brownout na naputulan ng saglit yung may muntog na jeep dun sa poste, then na brownout, madali lang siya maayos, okay. Pero kung calamity level na brownout, like unsure talaga kung kailan babalik, magandang may radyo, makibalita, ganun. Or sa cellphone nyo, ang majority ng mga modern cellphone ngayon is merong mga yung radyo, may antenna pang ganun para makasagap ng balita. May TV rin para sa cellphone, so magandang i-charge lagi ang cellphone kapag brown out. And sa pag brown out, mag-focus lang sa mga mahalagang appliances gaya ng ilaw, ventilador, TV. Ref optional kung kaya, wag na po manang mag-aircon, especially gabi kung brown out. Kung kaya ng battery, then why not? Pero kung unsure nga, then you need to compute kung ano yung kayang abutin ng inyong battery. So, diniscuss ko yun sa previous na video, yung ohms law video ko. Doon yung makita kung paano computein ang kung gano'n tatagal ang mga appliances. So, yun lang. And nakalimutan ko na iba kung kailangan i-topic. Kung may question kayo, feel free to comment. And yun lang po. Salamat.